So, ako ang huling pipirma ng inyo. Hayaan nyo na siya. Huwag tayo. Maraming paraan. Ha? Ito ilan lamang sa mga pattern. Romance Road. Pero, ito Romance Road ang isi-share ko sa inyo. Mamaya sa simulation, Romance Road ang gamitin ninyo. Okay po ba? Bakit? Bakit Romance Road? Kung ikaw ay mahina sa pagbubuklat ng Bible, nandun ka lang. Palipat-lipat ka lang ng isang page, nandun ka lang. Pero kung lahat mo na ginamitan, bukod dyan, may Old Testament ka pa, mayroon ka. Pag hindi ka naman, bibihira ka naman mabuklat ng Bible, kahit sarili mong Bible, hindi ka kilala. Hindi mo alam kung asan na ba yun? Wait lang muna. Momentum is very important. Pag gumagalaw ng Holy Spirit, focus na sa'yo nakikinig yan. Pag sobrang tagal mong magbuklat, bigla pang may tumawag pa ng cellphone. Pagbalik mo, hindi pa rin mahanap mo. Kita po, yung practical lang yung mga input natin. Kaya, pakinggan ninyo yung Bible, study to show thyself, approve unto God. Ang sabi mo ng Bible, be ready always to answer every... diba? Ready ka na. Well, okay naman yung safe answer naman yung ako ay paumanin muna kung hindi ko yan masagot. Naniniguro lang ako na ang maisasagot ko ay nasa salita ng Diyos. Aaralin ko yung babalikan kita. Ha? Bakit? Hindi pa rin parehas ang iyong makakausap. Meron kang masusulwining na kaya-kaya mo lang. Kaya-kaya mo paikot-ikutin. Pero may mga masusulwinin ka na mas magaling sa iyo. Kaya yun naman ang tendency which is mali, manifestation ng lack of faith, namimili ka lang ng susulwiningan mo. Pipiliin mo lang yung kaya-kaya mo. Pag ito, professional ito. Ha? Kaya mga sishare ko lang yung mga batang kalsada, mga batang hamog, mga walang aral yan. That's good sinishare mo, pero asan yung pananampalataya mo doon? Na sinabi ng Panginoon, that God can use the fool to confound the wise. Na kayang ipahiya ng Panginoon yung mga maaalam kahit na ikaw ay kulang alam. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero nangangulugan yun, makahawakan mo lang yun. Ang sabi ng Bible, mag-aaral ka. Kaya kahit ako sa mga preaching, tinitingnan ko, naku parang preaching. Hindi maganda na wala ka ng ibang tema sa preaching. Yung mga saved na naman yung audience mo, yung preaching mo, puro salvation. Tumanda na lang tumanda sa ministry, ang alam lang na doktrina ay salvation. Ang alam lang na doktrina ay assurance of salvation. Kaya ini-encourage si pastor mag-seminary, magkuha ng unit. Kahit hindi nga kayo kumuha ng unit, kung ikaw kung tayo ang faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos, matututo ka. Ako naka 2 years ako sa seminary, pinag-pray ko na magtuloy-tuloy at makagraduate ako. Kasi gusto ko matuto, ayaw ko mapahiya. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, hindi ka naman nag-aaral. Saan ka maglilingkod? Tagatulong-tulong pag may construction dyan. Hindi isi-save ng Panginoon yung mga pira-pirasong tiles, yung haligi. Sabi ng Bible, pag dumating sa pagdating ng Panginoon, walang makikita na nakatayo dyan kahit ilang isang ano. Iiwan natin lahat yan. Madadala mo lang sa langit, kaluluwa. Kaya magsulungin ka. Merong marriage supper of the Lamb. Bukas, kasama yun sa preaching ko bukas. Na ikakasal ang simbahan kay Kristo. Totoo yun na nasisave ang tao. Lahat ng save ay pupunta sa langit. Pero kung hindi yan na-baptize, hindi yan kasama sa marriage supper of the Lamb. Dahil ikakasal kay Kristo ay simbahan. Nandun yan sa langit as audience.
Kaya, in Great Commission, salvation, baptism, indoctrination. Nakalaman niyo? Nagtuturo ba ako ng tama? Kabiyaya ng Panginoon? Kaya tinutuloy ko yung yung pagsiseminary ko. Okay? Ituloy niyo. Ituloy natin. No? Kasi pag tinawag tayo ng Panginoon, ganda ka. Hindi ko alam kung anong plano sa akin ng Panginoon. Basta ako, here am I, Lord. Send Him. Ay, send me. Send Him. Yung iba, send Him. Ikaw na muna mag-soul winning, okay na ako dito. Support lang ako sa iyo. At hindi nga. Lahat dapat mag-soul winning. Tulong-tulong na lang ako. Amen, praise God, friend, nakapag-soul winning. Mag-i-invite ako ng marami sa Sunday. Sharean mo ha. Okay yun. Wala kang bangko sa langit. Wala kang investment. Pag hindi ka nag-soul win yan, kanyang credit yun. Amen? Oh, may corona ang mga soul winner sa langit. Anong sa'yo? Corona ng ano? Ha? Corona ng ano? Papel. Tinik. Okay, so sige, next. The Romans Road. Ito, ituturo ko na sa inyo, ha? Kung magsusoul winning ka, ang gagamitin mo ay Romans Road, mag-uumpisa ka doon sa Romans 3:10 at saka Romans 3:23. Basically, this verse explains that all are sinners, and we fell short. We fell short on God's standard. Ang illustration ko niya pa nagsishare ako, kasi pag tinanong mo ang tao, gusto mo bang langit? Gusto. Ang tanong, gusto ka rin ba ng Panginoon doon? Para yan sa isang kumpanya. Let's say, graduate ka ng college. Cum laude ka pa. Or what? Gusto ko yung kumpanyang ito, San Miguel Corporation. Ang ganda ng kanilang facility, ang ganda ng kanilang pasahod. Gusto mo, no? But the point is, dahil ba gusto mo, tangkap ka na agad? Hindi. Magdadaan ka sa screening process. Dahil walang lukulukong employer na dahil sa may narinig na gusto mong mag-apply sa'yo, tanggapin mo o tatanggapin na agad. Ang employer, kukunin niya yung makakatulong para lalong umunlad ang kanyang business, ang kanyang kumpanya. Gusto mo ay langit. Anong standard ng Panginoon? God is holy. Pero kaya dapat banal din yung kanya tatanggapin. But the Bible says, Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Disqualified ka na. You got the point? Kailangan ma-explain mo yan sa sisiran mo. Mamaya, pakikinggan ko kayo. Ha? All our effort have been denied. Dito lang sa verse na to. Come short of the glory of God. Ay, malakas ako mag-offering. In fact, nag-donate pa ako para sa construction ng building namin. Napakabuti kong tao, ang dami kong tinulungan. All have sinned and come short. May member naman ako ng simbahan. Is that your stand? It's that the way you know that will bring you to heaven? Wala yan. Lahat ka ng rason. Sabihin mo, the Bible says, come short of the glory of God. Ibig sabihin dito pala sa verse na to, as you use the Roman road, kailangan ma-explain mo sa kanila, maiparamdam mo sa kanila, wala kang pagmamalaki. Papipiliin ka ng langit at impyerno, hindi na option yung impyerno. Kahit ayaw mo doon na tayo. Next slide. Romans 6:23, yan na yung follow-up. Explain mo na sa kanya, sino nga yung nagkasala? Lahat.
Ibig sabihin, kahit ako na nag-share sa iyo, kasama ako. Parehas tayo. Okay? Parehas tayo. At bilang nagkasala, may kabayaran ng kasalanan. O, sa law of the land na lang. O, sa barangay nyo na lang. Ang mga barangay official, hinalal sila para manatili ng peace and order sa barangay ninyo. Mapaunlad ang barangay ninyo. Mapadaloy ang mga programa sa barangay ninyo. Maglalagay sila ng mga ordinansa para ma-safeguard yung mga bagay ninyo. Ordinansa ngayon, nagsasabi na may penalty, may kabayaran kapag ito ay may mga ganun, first offense, second offense, third offense. Magbabayad ka. Bagamat mayroong mga ipapataw na kaparusahan, hindi ka naman papatawan yan kung hindi mo naman ipabiolate. Tama? Pero sa Panginoon, wala na. Condemned ka na agad. Paimpyerno ka na agad. At ang sentensya sa'yo, kamatayan. O kung gusto mo pa, kung matututo kayo at lalo kayong magiging experience na soul winner, yung dapat ini-explain mo rin dyan yung 3 kinds of death. When we speak of death, the Bible teaches 2 kinds of death. And what is common about this death is that these 2 kinds of death speaks about separation. Pagkahiwalay. First, physical death. It is a penalty for sin. Man before, the nature of Adam and Eve before is that they are perfect. They don't know what is sin. They walk in perfect harmony with God in the garden. Diba? Pero physical. Bakit separation ng meaning? Pag may nakita kayo, nadaanan kayo dyan, may nakalagay RIP, physical death. Separation of body and soul. What's the next death? Spiritual death. Paano nangyari yun? Sa Garden of Eden. Sabi ng Panginoon, dahil pagka kinain mo yan, sa oras na kinain mo yan, kayo'y walang pakundangang mamamatay. Thou shalt surely die. Yung pinagbawal niya yung sabi ng tradisyon ng Katoliko, mansanas. But nowhere in the Bible you'll find that it's an apple. Ang pangalan niya, the fruit of knowledge of knowing good and evil. Pagbunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. Consider yourself, bakit alam mo ang masama? Bakit alam mo ang tama? And sad to say, mas ginagawa mong mali. Because it's the fruit, good and evil. Kasi ano at si Eva lang naman yun eh. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 5:12. Isa lang yung nagkasala, namana na natin lahat. Kaya mali yung kasabihan, bakit ganyan ka? Kanino ko nagmana? Anak mo yan eh, sa'yo yan magmana. Diba? Kung ang magulang mo ay makasalanan ka rin. Nagkasala si Eva at si Adan, kaya makasalanan ka rin. Namana mo yun. Namana natin yun. Nalilinawan niyo? Nalinawan niyo? Okay. The wages of sin is death. At yung ano pa, may byproduct pa yun, yung spiritual death. Bagamat lumabas na yun sa Romans Road, nasa Revelation 21 verse 8, but the fearful, unbelieving, the abominable, warmongers, murderers, idolaters, accepted ako, hindi ako niyan, hindi ako kasama dyan. Meron pang panghuli doon, baka di mo na-notice, and all liars. Sabihin mo sa akin, araw na hindi ka nagsinungaling. Kaya tama ang Bible, all have sinned. Dahil ang tao nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa.
And our God is an omniscient God. Hindi dahil sa hindi mo nagawa. Sabi sa Bible, iniisip mo pala, nagkukumit ka na ng adultery. Makakita ka lang ng napaka-exit legs dyan. Nag-imagine ka na, sana mahawakan ko yung legs mo.